Oras na naman para sa sulit na smartphone. At ngayong episode may bagong labas ang Poco. Walang iba kung hindi ang Poco F7. Pero ang tanong, sapat nga ba ang mga upgrades nito para masabing sulit? Tara, silipin natin kung deserve ba nito ang spot sa add to cart mo. Ngayon, simulan natin sa pinakaunang pansin sa isang phone, ang display. Una, pareho pa rin silang gumagamit ng AMOLED panel na may 68 billion colors at 120Hz refresh rate. So asahan mong smooth pa rin ang scrolling at vibrant pa rin ang visuals. Pero ito yung standout, yung PWM dimming from 90-20Hz sa F6 naging 38-40Hz sa Poco F7. Mas mataas na, ibig sabihin mas less na sa eye strain lalo na kung mahilig kang magbasa o manood sa madilim na lugar. Mas mataas na rin ang brightness level from 2400 nits peak sa F6 naging 3200 nits peak sa F7. Sa madaling salita, mas malinaw palalo under direct sunlight. Supported na rin ngayon ang HDR Vivid on top of Dolby Vision and HDR10+. Kaya kung mahilig ka sa Netflix o high quality content, mas cinematic ang viewing experience. Sa laki ng display from 6.67 inch naging 6.83 inches. So lumaki ng around 2.4% ang Poco F7. Kaya mas immersive lalo na tumaas din ang screen to body ratio, so mas manipis ang bezels. Kung display lang ang pag-uusapan, clear upgrade ang Poco F7 dahil mas malaki, mas maliwanag, mas smooth na sa mata at mas rich ang viewing experience. Ngayon naman, dahil nga ang Poco F series ay kilala sa performance, lalo na sa gaming, pag-usapan na natin agad ang chipset. Okay, kung isa ka sa mga power users na mahilig maglaro, mag-edit ng videos o heavy multitasking, importante ang chipset upgrade. Ang F6 ay may Snapdragon 8s Gen 3, isang solid upper mid-range chipset na may Antutu score na around 1.48 million. Pero si Poco F7 may bago na siyang dala, ang Snapdragon 8s Gen 4. At hindi lang siya bago sa pangalan dahil ang Antutu score niya ay tumalon na sa 2 million. Tama ang narinig mo, that's around 41% na performance jump. Pero saan nga ba galing yung boost na yan? Yan ang dapat mong malaman. Ito yung mga key upgrades ng Snapdragon 8s Gen 4. Una, mas mataas na ang CPU clock speed, kaya mas mabilis na mag-process ng commands, especially sa gaming at app switching. Pangalawa is yung floating point performance is 39% better, kaya asahan mong mas mabilis sa pag-handle ng complex graphics at AI-related tasks. Pangatlo, yung memory bandwidth tumaas rin, kaya mas swabe sa multitasking at mas mabilis na din mag-load ang mga apps. At kahit sa graphics, merong 5% higher GPU frequency, so expect mo na better stability at frame rate sa mga games na may high settings. Kaya isa itong major upgrade sa performance. Kung Poco F6 ay pang medium to heavy use, ang Poco F7 ay swak na para sa power user, gamer at productivity focus users. Ngayon, pag-usapan naman natin yung main camera. Sa unang tingin parang may inaabangan kang upgrade. Pero sa totoo lang, halos walang malaking pagbabago sa camera. Pareho pa rin ang sensor na gamit, ang Sony IMX882 na isa namang decent mid-range sensor pagdating sa image quality at detail. Pero kung may improvement man, eto yon, ang aperture. Yan yung opening ng lens kung saan dumadaan ang ilaw. From 1.6 naging 1.5, which means mas malaki ang opening ng lens kaya mas maraming ilaw ang pumapasok. Well, in theory, nakakatulong yan sa low light shots at pwede rin magbigay ng konting dagdag sa background blur o shadow depth of field. Pero sa totoo lang, minimal lang ang epekto nito sa actual photos. Kaya ang advice ko sa'yo, kung camera ang priority mo sa ganitong price, mas okay nang mag-Camon 40 Pro 5G ka na lang, o kung may budget ka pa, yung premier version. Real talk, ang Poco F series ay built for gaming, hindi photography. Pero kahit ganon, solid pa rin ang camera at sensor na gamit, which is sapat na para sa karamihan. Hindi man ito ang best sa camera category, pero pagdating sa gaming performance sa ganitong presyo, eto na ang pinakamalupit. Pagdating sa battery, dito ulit nagpasiklab ang Poco F7. From the usual na 5,000 mAh sa Poco F6, ngayon meron na tong massive 6,500 mAh battery. And that's a 30% increase. At hindi yan maliit na bagay. Kung dati kaya yan ng isang buong araw na usage, ngayon kaya mo na hanggang next day, lalo na't kung light to moderate use ka lang. Wala naman nagbago sa charging speed. Gamit pa rin ito ang 90 watts fast charging, which for me okay lang. Kasi kung tutuusin, mataas pa rin yan kumpara sa karamihan ng smartphone sa ganitong price range. At kahit wala itong bypass charging, hindi rin issue yon dahil mabilis pa rin ang 90 watts. Isa pa sa mga upgrade ay ang IP rating. From IP64 na okay lang sa ambon o talsik ng tubig, ngayon ay IP68 na. Ibig sabihin,
dust tight na siya at kaya ring ilubog sa tubig hanggang 2 meters for up to 30 minutes. Reminder lang, kahit IP68 na yan, huwag mo pa rin basta-basta ilulubog sa tubig. Hindi kasi covered ng warranty yung mga nasisira dahil sa water damage. Isipin mo na lang extra protection yan kung aksidenteng mabasa. At syempre wala ka naman sigurong balak mag-rank game sa Mobile Legends habang nasa ilalim ka ng swimming pool, di ba? So after lahat ng yan, ang tanong, sulit ba ang Poco F7 ngayong 2025? Kung display, performance, battery at durability ang hanap mo, walang duda malupit ang mga upgrade. Dahil mas malaki at mas malinaw na ang display, major jump din sa chipset performance, mas mahaba ang battery life at may IP68 protection pa. Pero kung camera focus ka, hindi ito ang best pick. Well, okay pa rin ang camera niya pero walang masyadong improvement. Mas may edge pa rin ang ibang phone tulad ng Camon 40 Pro kung photography ang priority mo. Pero kung gamer ka, power user o gusto mo lang ng matibay na daily driver na sulit sa specs at presyo, walang duda, Poco F7 ay isa sa pinakasulit na choice ngayon sa market. So add to cart worthy ba? Definitely kung gaming ang priority mo. By the way, kung eto yung ginagamit mong phone, paki-comment naman ang experience mo at nilagay ko na rin sa description ang official link kung saan mo to mabibili. Meron din kaming exclusive FB group na smartphone tips kung saan personal ka naming tutulungan pumili ng best smartphone for your budget. Kami na rin ang maghahanap ng legit store at discount para sa'yo. Exclusive to sa mga seryosong online buyers na gustong makatipid at magkaroon ng peace of mind. At kung nakatulong sa'yo ang video na to, sana tulungan mo din kaming ma-reach ang 100k subscribers kaya mag-subscribe ka na.